palakpakan ay parang kulog sa pandinig ni Lana. Ngunit ang kasabay nitong tawanan, iyon ang parang libu-libong karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng isang magarbong ballroom, sa ilalim ng maniningning na ilaw ng mga chandelier. Pero pakiramdam niya ay nasa isang madilim na entablado siya, hinuhubaran sa harap ng daan-daang estranghero. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Ang iba ay may halong awa. Ang iba ay may halong pangungutya. Sa entablado, nakangiti pa rin ang kanyang asawa, si Carlo, isang matagumpay na ngiti na para bang nagpatawa siya sa isang napakagandang biro. Hawak niya ang mikropono sa isang kamay at ang tropeo para sa Employee of the Decade sa kabila. Ang tropeyong yon ang dapat sanang simbolo ng kanilang tagumpay. Pero sa mga sandaling ito, para itong sandata na ginamit para wasakin ang natitira pa niyang pagkatao, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang unti-unting panlalabo ng kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa mamahaling carpet ng hotel. Ang gusto lang niya ay maglaho, maging hangin, lamunin ng sahig. Ilang oras lang ang nakalipas sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. May katiting pa siyang pag-asa. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, suot ang kanyang pinakamagandang bestida, isang navy blue na damit na binili niya 5 taon na ang nakalipas para sa binyag ng kanilang inaanak. Medyo masikip na ito sa may bandang braso at tiyan, pero ito na ang pinakadesente sa lahat ng damit niya. Sinuklay niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting lipstick na minsan lang niyang gamitin. Sana naman okay na to, bulong niya sa sarili. Pumasok si Carlo sa kwarto, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling necktie. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at ang ngiti sa labi nito ay unti-unting naglaho. "Seryoso ka? Yan ang isusuot mo?" tanong ni Carlo. Hindi man lang sinubukang itago ang pagkadismaya sa kanyang boses. "Liana, company anniversary to. Hindi meeting ng mga tita sa barangay. Mukha kang manang dyan." Bawat salita ay tumama. Pero sanay na si Liana. Ngumiti na lang siya ng pilit. "Ito na ang pinakamaganda sa mga damit ko, Carlo. Tsaka, hindi naman ako ang titingnan ng mga tao. Ikaw." "Kaya nga, titingnan nila ako at titingnan din nila kung sino ang kasama ko," sagot ni Carlo habang isinusuot ang kanyang leather shoes. "Bahala ka na nga. Basta mamaya, huwag kang masyadong didikit sa akin. At please lang, huwag kang kukuha ng masyadong maraming pagkain. Nakakahiya." Bumalik siya sa kasalukuyan sa gitna ng tawanan. Ang mga salita ni Carlo kanina ay masakit. Pero ang mga salita niya ngayon sa entablado, sa harap ng lahat ng katrabaho at boss nito, ay isang sentensya ng kamatayan para sa kanyang dignidad. Kakatapos lang ng mahabang pasasalamat ni Carlo sa kanyang mga boss at katrabaho. Inaasahan ni Liana na kahit isang simpleng salamat man lang para sa kanya. Ngunit iba ang lumabas sa bibig nito. At syempre, sabi ni Carlo, medyo itinaas ang kanyang tropeo. "Hindi ko ito makakamit kung wala ang inspirasyon ko. Kaya salamat sa asawa ko." Huminto siya sandali at ngumiti sa kanya si Liana mula sa kanyang kinauupuan. May kaunting pag-asa na sumibol sa kanyang dibdib. "Salamat sa asawa ko," pag-uulit ni Carlo, na palaging nagpapaalala sa akin na magtrabaho ng mas mabuti para may pambili ng pagkain niya. At doon nagsimula ang kulog ng palakpakan at ang mga karayom ng tawanan. Hindi na niya kaya. Sa isang iglap, ang kanyang mga paang kanina'y nakapako ay biglang gumalaw. Mabilis siyang tumalikod. Hindi niya pinansin ang mga tingin, ang mga bulungan. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa ballroom, palayo sa entablado, palayo sa kanyang asawa. Dire-diretso siya sa CR. Pumasok siya sa unang cubicle na nakita niya at nilock ito. Doon, sa malamig at tahimik na banyo,
Sa tabi ng inidoro, napaupo siya sa sahig at humagulgol. Hindi na niya pinigilan ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. Bawat patak ay may dalang sakit, kahihiyan, at 10 taon ng pagtitiis. Pagkatapos ng halos kalahating oras, pinilit niyang tumayo. Namumugto ang kanyang mga mata, magulo ang kanyang buhok. Tiningnan niya ang kanyang itsura sa salamin. Nakikita niya ang isang babaeng pagod na pagod na. Isang babaeng halos hindi na niya makilala. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Carlo ay seryosong nagmamaneho ni hindi siya tinitingnan. Si Liana naman ay nakatingin lang sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Pinahiya mo ako, Liana. Binasag ni Carlo ang katahimikan. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Hindi lumingon si Liana. Ako pa ang nakakahiya. Halos pabulong niyang sagot. Oo, bigla ka na lang tatakbo na parang bata. Ano na lang ang iisipin ng mga boss ko? Na inaaway kita? Na hindi ka masaya para sa akin? Galit na sabi ni Carlo. At masaya ka ba sa ginawa mo? Sa wakas ay lumingon si Liana. May bagong apoy sa kanyang mga mata. Masaya ka bang pagtawanan ako ng buong mundo mo? It was a joke, Liana. Isang biro lang. Hindi mo ba kayang tumanggap ng biro? Ang babaw mo naman. Ganyan ka na ba talaga kataba? At pati sense of humor mo, nawala na. Tumahimik na lang ulit si Liana. Wala nang saysay, wala nang silbi. Ang bawat salita ay isa na namang patalim. Hinayaan na lang niya ang mga ito na bumaon. Pagdating sa bahay, naunang bumaba si Carlo. Padabog na isinara ang pinto ng kotse. Pumasok ito sa loob na hindi man lang siya hinintay. Naiwan si Liana sa loob ng sasakyan sa gitna ng madilim na garahe. Maya-maya, pumasok na rin siya. Naabutan niya si Carlo sa kusina, umiinom ng tubig. Hindi siya nito pinansin. Dumiretso si Liana sa kanilang kwarto. Huminto siya sa harap ng salamin kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay may pag-asa pa siyang naramdaman. Tiningnan niya muli ang kanyang sarili, ang namumugto niyang mga mata, ang lukot niyang bestida, ang babaeng pagod na sa pagtitiis. Isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa kanyang mata. Ang huling patak, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ito. Pero sa pagkakataong ito, may kasamang determinasyon ang kanyang pagpunas. Isang malamig at matatag na determinasyon. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at bumulong sa katahimikan ng kwarto. Tama na. Kinabukasan, nagising si Liana sa bigat ng katahimikan. Nakahiga pa rin si Carlo sa tabi niya. Mahimbing ang tulog na para bang walang nangyari. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha nito. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong umaga. Pero para kay Liana, ito ang umaga pagkatapos ng katapusan ng mundo. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Dumiretso siya sa kusina, hindi para maghanda ng almusal, kundi para kumuha ng isang basong tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang baso. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana ng kusina. Isang babaeng may mugtong mga mata at isang pusong basag na basag. Hindi na niya kaya itong sarilinin. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pumasok sa banyo, at tinawagan ang nag-iisang taong alam niyang makakaintindi. Ang kanyang best friend na si Joe. Sa pangalawang ring pa lang ay sumagot na ito. Hello, Bess. Ang aga mo ah. Masayang bati ni Joe. Sinubukan ni Liana na magsalita, pero walang boses na lumabas. Tanging isang pigil na hikbi. Liana, Bess, umiiyak ka ba? Anong nangyari? Nagbago agad ang tono ni Joe. Puno na ng pag-aalala. Joe. Sa wakas ay sabi ni Liana, basag ang kanyang boses. Ang sakit-sakit na. At doon, ibinuhos niya ang lahat. Ang bawat salita ng pang-iinsulto, ang bawat tingin ng pagkadismaya, at ang huling dagok, ang biro ni Carlos sa entablado
na dumurog sa kanya. Habang nagkukwento siya, ang kanyang mga hikbi ay naging hagulgol, ang uri ng iyak na matagal na niyang kinimkim sa kanyang dibdib. "Papunta na kami," mariing sabi ni Joe. "Huwag kang aalis dyan. Hintayin mo kami." Wala pang isang oras, may kumatok na sa kanilang pinto. Pagbukas ni Liana, bumungad sa kanya si Joe at ang ninang niya, si Tita Myra. Walang salitang namutawi, agad siyang niyakap ng dalawa. Sa gitna ng kanilang mga yakap, muling umiyak si Liana, pero sa pagkakataong ito, may kasama ng gumaan na pakiramdam. "Anong klaseng halimaw ang asawa mo?" Galit na sabi ni Joe habang hinahaplos ang likod ni Liana. Si Tita Myra naman ay hinawakan ng kanyang mukha. "Hija, tingnan mo ako," mahinahong sabi nito. "Wala sa itsura mo ang problema. Wala sa timbang mo. Ang problema ay nasa asawa mong hindi makita ang halaga mo." "Kasalanan ko ba, tita?" tanong ni Liana. "Pangit ba talaga ako? Wala ba akong kwenta?" "Huwag na huwag mong sasabihin yan," sabi ni Tita Myra. May diin sa bawat salita. Ang pagmamahal ay hindi nanunumbat. Ang pagmamahal ay hindi nanlalat. Hija, ang pag-ibig sa sarili, ang unang romansa na dapat hindi natatapos. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Liana. Pag-ibig sa sarili. Isang konsepto na matagal na niyang kinalimutan. "Anong gagawin ko?" tanong niya. "Magsisimula ka," sabi ni Joe. May determinasyon sa muka. "Magsisimula kang mabuhay para sa sarili mo. Hindi para kay Carlo. Hindi para sa kahit sino. Para sa'yo lang." Hapon na nang umalis si Carlo para sa isang biglaang meeting. Iyon ang pagkakataon ni Liana. May takot, may pag-aalinlangan, pero may isang maliit na ningas ng pag-asa. Nagpalit siya ng isang lumang t-shirt at jogging pants. Kinuha niya ang kanyang pitaka at lumabas ng bahay. Huminto siya sa tapat ng barangay gym. Isang maliit na lugar lang ito. Medyo luma na ang mga gamit. Pero ito ang pinakamalapit at pinakamura. Ilang beses na niya itong nadaanan. Pero ni minsan ay hindi niya naisipang pumasok. Gusto niyang tumalikod at umuwi na lang. Naririnig na naman niya ang boses ni Carlo sa kanyang isip. "Mag-gym? Ikaw? Sayang lang ang pera. Tatamarin ka lang din." Pero kasabay nito, narinig din niya ang boses ni Tita Myra. Ang pag-ibig sa sarili. Huminga siya ng malalim at itinulak ang salaming pinto. Ang amoy ng bakal at pawis ang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng mga bumabagsak na weights at mga humahangos na hininga. Napatingin sa kanya ang ilang mga tao. Agad niyang naramdaman ang kanyang malalaking braso, ang kanyang malaking tiyan. Pakiramdam niya ay isa siyang elepante na napadpad sa gitna ng mga gasel. Naglakad siya papunta sa treadmill, ang nag-iisang gamit na medyo pamilyar sa kanya. Sinubukan niyang paandarin ito pero hindi niya mahanap ang tamang pindutan. Lalo siyang pinagpawisan sa hiya. "Miss, tulungan ko na po kayo." Isang malumanay na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nasa mid-40s, katamtaman ang taas, at may simpleng nangiti sa mga labi. Suot nito ang isang plain na gray shirt na may maliit na logo ng gym. Hindi ito ang tipo na nakakatakot na maskulado, bagkus ay may itsura siyang kalmado at palakaibigan. "Ay sorry sir, nakakahiya. Hindi ko kasi alam paandarin," nauutal na sabi ni Liana, habang pilit na iwinawaksi ang kamay na parabang sinasabing huwag na siyang abalahin. "Walang problema, ma'am. Lahat naman tayo nagsisimula sa hindi marunong," sabi ng lalaki. Lumapit ito sa panel ng treadmill. "Ako nga po pala si Joel, isa sa mga coach dito." Itinuro ni Joel ang mga pindutan. "Ito po ang start. Tapos ito po ang para sa bilis. Huwag niyo pong bibiglain, dahan-dahan lang muna." Pinindot niya ang start button at nagsimulang umandar ang makina. "Salamat Joel," mahinang sabi ni Liana. Ngumiti lang si Joel. "Simulan natin sa isang hakbang lang, ma'am. Yun ang pinaka-importante."
Pagkasabi noon ay magalang itong umalis para bigyan siya ng espasyo. Sumampa si Liana sa treadmill at nagsimulang maglakad. Sa una, pakiramdam niya ay matutumba siya. Bawat galaw niya ay tila napakabigat. Ang bawat hininga niya ay mababaw. Naramdaman niya ang mga butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo at likod. 5 minuto pa lang, gusto na niyang sumuko. Napatingin siya sa paligid. May mga babaeng magaan na tumatakbo, may mga lalaking walang kahirap-hirap na nagbubuhat. Muli niyang naramdaman ang hiya. Pero nang mapatingin siya sa salamin sa kanyang harapan, nakita niya ang sarili niya. Pawisan, hinihingal, pero gumagalaw. Naalala niya ang mga tawa, ang mga tinging mapanghusga, ang sakit. Sa halip na huminto, mas binilisan pa niya ng kaunti ang kanyang paglalakad. Para sa bawat tawa, isang hakbang. Para sa bawat insulto, isang hakbang. Ginawa niyang gasolina ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi siya nagtagal, 20 minuto lang. Pero pagbaba niya sa treadmill, nanginginig ang kanyang mga binti at basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Pero sa ilalim ng pagod, may kakaiba siyang naramdaman. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang maliit na ginhawa. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga hita at binti. Pero kahit masakit, may kasama itong nangiti sa kanyang labi. Isang maliit at lihim na ngiti. Ngayon lang ulit siya gumawa ng isang bagay para sa sarili niya. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, naabutan niya si Carlo na nakaupo sa sofa, nanonood ng TV. Hindi man lang ito lumingon. Dumiretso si Liana sa kusina para uminom ng tubig nang biglang magsalita si Carlo mula sa kanyang likuran. "Saan ka galing? Amoy araw ka." Humarap si Liana. Dala pa rin ang kaunting saya na naramdaman niya. "Sa gym. Sa barangay gym." Tumingin si Carlo sa kanya mula ulo hanggang paa. Nakataas ang isang kilay. Nakita nito ang pawisan niyang damit, ang namumula niyang mukha. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi nito. "Ano to, new hobby?" tanong ni Carlo. Puno ng pangungutya ang boses. "Magkano na naman ang gagastusin mo para sa kalokohan na to?" Ang maliit na ningas ng pag-asa sa puso ni Liana ay tila binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Para kay Carlo, ang opisina ay ang kanyang kaharian. Ang bawat sulok ng gusaling gawa sa salamin at bakal ay pamilyar sa kanya. Ang malamig na hangin mula sa aircon, ang mahinang ugong ng mga computer, ang amoy ng bagong timplang kape. Ito ang kanyang mundo. Dito, siya si Sir Carlo Reyes, ang mahusay na manager, ang susunod na vice-presidente. Dito, nirerespeto siya. Dito, may kontrol siya. Pumasok siya sa conference room para sa lingguhang meeting. Inayos niya ang kanyang brioni necktie at pinasadahan ng tingin ang kanyang mamahaling relos. Ang lahat ay dapat nasa perpektong ayos. Ang imahe ay lahat. "Good morning, Sir Carlo," bati ng mga empleyado niya. Tumangulang siya. Isang tipid na ngiti ang ibinigay. Umupo siya sa kabisera ng mesa. Sa kanyang tapat ay si Ana, isang bata at ambisyosong miyembro ng kanyang team. Magaling si Ana, aminado si Carlo, pero minsan, ang galing nito ay nakakainis. "Okay, Ana, you're up first. Present your proposal for the new marketing campaign," sabi ni Carlo. Ang boses ay formal at walang bahid ng anumang emosyon. Magaling ang presentasyon ni Ana. Ang mga ideya nito ay sariwa at base sa datos. Habang nagsasalita ito, nakikita ni Carlo ang paghanga sa mga mata ng ibang kasamahan pa nila. At iyon ang kinainisan niya. Hindi dapat may ibang bituin na magniningning sa kanyang kaharian. "Maganda," sabi ni Carlo nang matapos si Ana. Tumahimik ang lahat, naghihintay ng kanyang buong hatol. "Maganda ang foundation ng idea mo, Ana. Pero kulang pa sa impact. It's too safe." Kinuha ni Carlo ang whiteboard marker. "What if?" sabi niya. Habang papalapit sa board, "We take your core concept, but we make it more aggressive. Mas high-end ang target market.
Mas malaki ang budget. Kinuha niya ang pinakapuso ng ideya ni Ana, binihisa ng mga magagarbong salita at corporate jargon, at ipinrisinta ito na parabang sa kanya nagmula ang brilyo. "Brilliant, Sir Carlo," sabi ng isa niyang sip-sip na empleyado. Tumango-tango ang kanilang department head. "I like that better, Reyes. Good job. Ana, learn from your bump." Napayuko si Ana, isang mabilis na pagkadismaya ang gumuhit sa mukha nito bago ito napalitan ng isang pilit na ngiti. Ngumiti si Carlo sa kanyang tagumpay. Isa na namang laban ang kanyang naipanalo. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad pabalik sa kanyang private office, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng hallway. Nakita niya ang isang lalaking matagumpay. Suot ang isang 50,000 na suit. Pero sa isang iglap, sa likod ng refleksyong iyon, isang anino ang kanyang nakita. Bigla siyang bumalik sa nakaraan. Isang batang siyam na taong gulang. Payat. Sunog sa araw. Suot ang isang kupas na t-shirt at pantalon na may tahi sa tuhod. Nakatayo siya sa labas ng isang malaking eskwelahan. Nag-aabang sa kanyang ina na isang janitor doon. "Hoy, Carlo!" Sigaw ng isang batang mayaman. "Nandyan na ang nanay mo, ang basurero." Nagtawanan ng mga kasama nito. Naramdaman ni Carlo ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Naisumpa niya sa sarili niya sa araw na yon. Darating ang araw, walang sino man ang tatawa sa kanya. Darating ang araw, luluhod sila sa kanyang harapan. "Sir Carlo, okay lang po kayo?" Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw sa boses ng kanyang sekretarya. Tumango siya. "Yeah, I'm fine, just thinking." Pag-upo niya sa kanyang silya, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, "Mama." "Hello, Ma." Sagot niya. "Carlito, anak." Bati ng kanyang ina. Ang boses ay matinis at puno ng awtoridad. "Kamusta ang party nung isang gabi? Nakausap mo ba si Mr. Sai?" "Yes, Ma. Everything went well. I got the award." Sagot niya. "Good. Dapat lang." "At ang asawa mo?" Tanong ng ina. At naramdaman agad ni Carlo ang pagbabago sa tono nito. Hindi na naman ba niya tayo pinahiya? Napabuntong hininga si Carlo. "She was okay. Medyo nag-inarte lang pagkatapos." "Hay, nako. Sinabi ko na kasi sa'yo, ang babaeng yan hindi na babagay sa pamilya natin. Isang malaking palamuti na walang kinang. Kailan mo ba siya tuturuang maging isang Reyes?" "I'm handling it, Ma," pagod na sagot ni Carlo. Gusto niyang ipagtanggol si Liana, kahit kaunti, pero alam niyang wala itong patutunguhan. Ang kanyang ina, ang nagturo sa kanya na ang imahe ay lahat. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, dala niya ang bigat ng buong araw, ang stress sa trabaho, ang anino ng nakaraan, at ang mga salita ng kanyang ina. Kailangan niya ng isang bagay na makakapagpagaan sa kanyang loob. Kailangan niya ng isang taong kaya niyang kontrolin. Naabutan niya si Liana sa kusina. Masayang naghahanda ng pagkain, isang bagay na hindi pamilyar. Maraming gulay, amoy luya. "Ano yan?" tanong niya. "Healthy recipe na natutunan ko," masiglang sabi ni Liana. "Chicken tinola, pero imbis na papaya, kalabasa. At walang mantika. Try mo." Kumuha si Carlo ng kutsara at tinikman ng sabaw. Kumunot ang kanyang noo. Walang lasa, matabang. Parang pagkain sa ospital. Idinura niya ito sa lababo. Napatingin sa kanya si Liana. Puno ng gulat at sakit ang mga mata. "Carlo." "Ano to? Pagkain ng ibon," sabi ni Carlo. Ang lahat ng inis niya sa buong araw ay ibinuhos sa sandaling iyon. "Liana, kahit kailan talaga, wala kang lasa." Tumalikod siya at iniwan si Liana na nakatayo sa kusina. Hawak ang sandok habang ang amoy ng luyang sinayang nito ay nanunuot sa hangin. Pumasok siya sa kanilang kwarto at kinuha ang cellphone para tawagan ng isang kaibigan. "Pare,
Hindi mo maniniwala sa trip ng asawa ko ngayon. Bungad niya sa kausap. Medyo malakas ang boses. Nag-gym daw, tapos ngayon, nagluluto ng mga pagkaing walang lasa. Ewan ko ba, imbis na magpaganda, lalo lang pumapangit ang mga trip sa buhay. Sa opisina, nagliligpit na ng gamit si Ana para umuwi. Huli na siyang natapos dahil sa mga pagbabagong ipinagawa ni Carlo sa kanyang proposal. Habang dumadaan siya sa pantry para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ng isang lalaki mula sa fire exit na medyo nakaawang, boses ni Carlo. At malinaw na malinaw ang kanyang mga sinasabi dahil naka-loudspeaker ito. Narinig niya ang bawat salita ng pangungutya tungkol sa asawa nito. Huminto si Ana. Hindi siya nagulat. Galit ang naramdaman na naman niya. Isang malamig na galit. Sa isang iglap, nawala ang pagkadismaya niya kanina. Napalitan ito ng isang ideya. Isang ideya na may kasamang panganib pero may pangako ng hustisya. Isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa dilim. Hindi pinansin ni Liana ang idinurang sabaw ni Carlo. Hindi niya pinansin ang mga salitang binitiwan nito. Pagkaalis ni Carlo sa kusina, kumuha siya ng mangkok, nagsandok para sa kanyang sarili at tahimik na kumain sa mesa. Habang nginunguya niya ang malambot na kalabasa at manok, hindi niya hinayaang may pumatak na luha. Sa bawat subo, iniisip niya ang sinabi ni Joel. Simulan natin sa isang hakbang lang. Ito ang kanyang pangalawang hakbang. Ang kainin ang pagkaing makakabuti para sa kanya, kahit patawagin itong walang lasa ng buong mundo. Sa mga sumunod na araw, ito ang naging routine niya. Sa umaga, bago magising si Carlo, maglalakad siya sa labas. Sa hapon, habang nasa opisina ito, pupunta siya sa gym. Sa gabi, magluluto siya ng 2 putahe, isang madaming mantika at masarap para kay Carlo, at isang healthy at simple para sa kanya. Hindi na siya nagrereklamo, hindi na rin siya nagpapaliwanag, gumagalaw lang siya. Bawat pawis na pumapatak sa gym, bawat masustansyang pagkaing kinakain niya ay parang isang paraan ng paglilinis, hindi lang ng kanyang katawan, kundi pati ng kanyang kaluluwa. Isang araw, pagkatapos ng kanyang workout, nakita niya si Joel na nag-aayos ng mga dumbbell. Magandang hapon, Liana, bati nito. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Magandang hapon, Coach Joel, sagot niya. Medyo nahihiya pa rin. Nakikita ko ang pagbabago, sabi ni Joel habang nagpupunas ng mga gamit. Mas malakas ka na. Mas tumatagal ka na sa treadmill. Salamat, sabi ni Liana. Nararamdaman ko nga, medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Ang pinakamahalaga ay yung nararamdaman mo, hindi yung nakikita sa salamin, sabi ni Joel. Huminto ito sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Ang katawan natin, parang hardin yan. Kung ano ang itanim mo, yun ang aanihin mo. Hindi lang sa pagkain, kundi pati sa mga iniisip natin. Nagkaroon sila ng mga maiikling usapan na tulad niyon araw-araw. Sa tabi ng water cooler, sa pagitan ng mga set ng ehersisyo, nalaman ni Liana na byudo na si Joel. Ang asawa nito ay namatay sa cancer 2 taon na ang nakalipas. Ang pagiging coach daw ang naging paraan niya para makalimot at makatulong sa iba. Siya ang nagturo sa akin kung gaano kahalaga ang kalusugan. Malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Joel. Minsan, kapag huli na, doon lang natin naiintindihan. Naramdaman ni Liana ang bigat sa kwento ni Joel. Isang bigat na mula sa pagmamahal at pangungulila. Hindi mula sa galit at pagkasuklam. Bigla niyang na-miss ang isang bagay na hindi niya sigurado kung naranasan na ba niya talaga. Isang gabi, habang nag-i-scroll sa kanyang lumang laptop, nakita niya ang isang folder na may pangalang Liana's Kitchen. Binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang mga litrato ng mga pagkaing niluto niya noon. Mga makukulay na ulam, mga dessert na mukhang masarap. Naroon din ang link sa kanyang dating food blog.
Isang blog na puno ng mga kwento sa likod ng bawat recipe. Isang blog na itinigil niya nang minsang sabihin ni Carlo na yun ay gawaing bahay lang ng mga walang magawa. Dahan-dahan niyang itinipa ang website address. Nagulat siyang active pa pala ito. Ang huling post niya ay 6 na taon na ang nakalipas. May mga comment pa sa mga lumang post. Mga taong nagtatanong kung nasaan na siya. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinuna ng litrato ang tinolang kalabasa na niluto niya. Simple lang ang kuha, walang magandang ilaw, walang magandang plato. Umupo siya at nagsimulang magsulat. Pamagat, ang tinolang nagturo sa aking huminga ulit. Matagal akong nawala. Sa totoo ay lara lang. Akala ko, nawala na rin ako sa sarili ko. Pero nitong mga nakaraang araw, may isang bagay akong natutunan. Minsan, ang pagsisimula ulit ay kasing simple ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Isang sabaw na hindi para sa panlasa ng iba, kundi para sa katawan mong humihingi ng kalinga. Nanginginig ang kanyang kamay nang pinindot niya ang publish button. Pakiramdam niya ay may isang malaking bato na natanggal sa kanyang dibdib. Kinabukasan sa gym, habang nagpapahinga siya, isang babae, isa sa mga tita na regular doon, ang lumapit sa kanya. "Excuse me, Hija, ikaw ba si Liana?" Tanong nito. "Opo," sagot ni Liana. "Nabasa ko ang blog mo kagabi." Masayang sabi ng ginang. "Ang galing! Parehong-pareho tayo ng nararamdaman. Pwede ko bang mahingi ang recipe ng tinola mo?" Natigilan si Liana. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may isang taong pinuri ang isang bagay na gawa niya. Isang bagay na mula sa puso niya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay at masayang ngiti. "Sige po, tita. Ibibigay ko po sa inyo." Hindi niya namalayan. Nakatingin pala sa kanya mula sa malayo si Joel. Nakita nito ang kanyang ngiti, ang kislap sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Joel ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kuryosidad na malaman ang kwento sa likod ng babaeng iyon. Nang hapon ding iyon, habang nag-aayos siya ng kanyang gamit sa locker, may lumapit sa kanyang isang staff ng gym. "Ma'am Liana Santos?" "Ako nga po. May email po para sa inyo. Mula po sa barangay. Nabasa daw po nila ang inyong blog at iniimbitahan po kayo na maging isa sa mga speaker para sa Community Health and Wellness Workshop sa susunod na buwan." Hawak ni Liana ang sulat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Isang halo ng matinding takot at hindi maipaliwanag na saya. Sila? Gusto nilang pakinggan ang kwento niya? Ang kwento ng isang simpleng asawa na tinawag na walang lasa? "Ano? Magsasalita ka? Sa harap ng maraming tao?" Halos mapasigaw na tanong ni Joe sa kabilang linya. "Bes, sigurado ka ba dyan?" Hawak ni Liana ang telepono sa isang kamay at ang invitation letter sa kabila. Ilang araw na ang lumipas, pero hindi pa rin siya makapagdesisyon. Ang ideya pa lang na tumayo sa isang entablado ay sapat na para manlamig ang kanyang mga kamay at mautal ang kanyang dila. "Hindi ko alam, Joe. Baka hindi ko kaya." Mahinang sagot ni Liana. "Baka pagtawanan lang nila ako." "Pagtawanan? Bakit kanila pagtatawanan?" Mariing sabi ni Joe. "Ang kwento mo ay kwento ng marami sa amin, Liana. Huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, ito na yung chance mo. Ang chance na marinig naman ang boses mo." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Liana sa sofa. Ang mga salita ni Joe ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Ang chance na marinig naman ang boses mo. Kailan nga ba ang huling beses na may nakinig sa kanya? Sa mga sumunod na araw, ang paghahanda para sa workshop ang naging mundo niya. Tinulungan siya ni Joe na bumuo ng kanyang speech. Si Tita Myra naman ay nagbigay ng mga payo kung paano humarap sa tao. "Huminga ka lang ng malalim, Hija," sabi ni Tita Myra habang pinapanood si Liana
na nagpa-practice sa harap ng salamin. At tingnan mo sila sa mata. Isipin mo na lang na lahat sila ay kaibigan mo na gustong makinig sa'yo. Maging si Joel sa gym ay naging bahagi ng kanyang munting support system. Kinakabahan ako, coach. Pag-amin ni Liana, isang hapon habang naglalakad sila sa treadmill. Normal lang yan, sagot ni Joel. Ang kaba, ibig sabihin lang yan, mahalaga sa'yo ang gagawin mo. Huminto ito sa paglalakad at lumingon sa kanya. Huminga ka lang ng malalim. Ang kwento mo ay mahalaga. Ang parehong mga salita. Mula kay Tita Myra at ngayon kay Joel. Tila sinasabi sa kanya ng tadhana na ituloy niya ito. Dumating ang araw ng workshop. Ginanap ito sa covered court ng kanilang barangay. Maraming tao, karamihan ay mga nanay, mga tita at ilang mga lola. Ang hangin ay puno ng amoy ng libreng merienda at ng masayang daldalan. Nakatayo si Liana sa backstage. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Suot niya ang isang simpleng blusa at pantalon na pinahiram ni Joe. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya inisip kung ano ang itsura niya. Ang iniisip niya ay kung ano ang sasabihin niya. At ngayon, para ibahagi ang kanyang kwento ng pagbabago, palakpakan po natin si Mrs. Liana Santos. Narinig niya ang kanyang pangalan. Narinig niya ang palakpakan. Para siyang robot na naglakad papunta sa gitna ng entablado. Ang ilaw ay nakakasilaw. Ang mga mukha sa audience ay tila lumabo. Huminga siya ng malalim, tulad ng itinuro sa kanya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, nanginginig ang kanyang boses. Ako po si Liana. Isa po akong asawa. Isang may bahay. Nagpatuloy siya. Ikinuwento niya ang kanyang buhay. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Carlo, pero hindi niya itinago ang katotohanan. Matagal na panahon po, sabi niya, na ang salamin ang pinakamalaki kong kaaway. Bawat araw, sinasabi niya sa akin na hindi ako sapat, na mataba ako, na pangit ako. At ang masakit pa, ang mga salitang naririnig ko mula sa salamin ay siya ring mga salitang naririnig ko mula sa taong pinakamamahal ko. Isang katahimikan ang bumalot sa buong court. Ang kaninang masayang daldalan ay napalitan ng isang matamang pakikinig. Nakita ni Liana ang mga sarili niya sa mga mata ng mga babae sa audience. Nakita niya ang pag-intindi, ang simpatiya, at ang mga luhang namumuurin sa kanilang mga mata. Pero isang araw po, napagod na akong maniwala sa kanila. Pagpapatuloy niya, mas matatag na ngayon ang kanyang boses. Napagod na akong sukatin ang halaga ko base sa numero sa timbangan o sa opinyon ng iba. Ang pagbabago ay hindi nagsimula sa gym. Nagsimula po ito dito. Itinuro niya ang kanyang puso. Nagsimula ito noong nagpasya akong mahalin muli ang sarili ko. Ibinahagi niya ang kanyang munting mga hakbang, ang paglalakad, ang pagluluto ng masustansyang pagkain, ang pagsusulat ulit. Hindi ito isang kwento ng isang dramatikong pagpapapayat. Ito ay isang kwento ng isang unti-unting paghihilom. Hindi pa po ako tapos sa aking paglalakbay. Mahaba pa po ito. Pero ngayon, kapag tumitingin ako sa salamin, iba na ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang babaeng lumalaban. At sana po, sa kwento ko, makita niyo rin ang babaeng iyon sa loob ninyo. Maraming salamat po. Pagkatapos niyang magsalita, isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang tao ang pumalakpak. Sinundan ng isa pa. Hanggang sa ang buong court ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Hindi ito palakpak ng paghanga lang. Ito ay palakpak ng pagkakaisa. Bumaba siya ng entablado na may luha sa mga mata. Pero sa pagkakataong ito, luha ng tagumpay. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Joe at Tita Myra. Sa isang sulok, nakita niya si Joel, nakangiti at marahang tumatango sa kanya. Maraming mga nanay at tita ang lumapit sa kanya. Yumakap, nagpasalamat. Salamat, Ste. Akala ko, ako lang.
sabi ng isa. Pinaiyak mo ako. Ikaw ang boses namin, sabi naman ng isa pa. Sa likod ng mga tao, sa may bandang exit, isang babae ang tahimik na nanonood. Si Ana ang katrabaho ni Carlo. Hindi niya sinasadyang mapadaan doon, pero narinig niya ang boses ni Liana at huminto siya para makinig. Habang pinapanood niya ang mga taong nakapalibot kay Liana, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. May hawak siyang armas na mas matalim kaysa sa kahit anong kutsilyo. Ang social media. May isang kaibigan si Ana na nagvi-video sa event. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Bes, pwede mo bang isend sa akin yung video ng speech ni tita? Yung huling speaker, may ipapakita lang ako. Nakangiti si Ana habang papalayo. Isang nangiting may halong awa para sa babae sa entablado at may halong pananabik para sa karmang malapit nang dumating sa lalaking sumira sa araw niya sa opisina. Okay ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Carlo sa boses ng kanyang kaibigan na si Dave. Nasa isang bar sila malapit sa kanilang opisina, umiinom pagkatapos ng isang mahabang linggo. Wala, tol. Stress lang sa trabaho, sagot ni Carlo, sabay lagok sa kanyang beer. Ang totoo, hindi trabaho ang nasa isip niya, kundi si Liana. Nitong mga nakaraang linggo, may nagbago dito. Mas madalas itong wala sa bahay. Hindi na siya nito pinagluluto ng paborito niyang crispy pata. At higit sa lahat, hindi na ito umiiyak sa tuwing iniinsulto niya. Para itong naging estranghero sa sarili nilang pamamahay. At ang pagbabagong yon, imbis na ikatuwa niya, ay kinainisan niya. Nawawalan siya ng kontrol. Uy, tingnan niyo to, sabi ng isa pa nilang kasama. Si Mike, habang tutok na tutok sa kanyang cellphone. May nag-send sa group chat. Grabe, ang tapang ni ate. Ano yan? Tanong ni Dave. Video. Isang babae. Nagsasalita sa isang event. Tungkol sa asawa niyang body shamer daw. Viral na, tol daan-daang libo na ang views. Biglang kinabahan si Carlo. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Patingin nga. Ipinakita ni Mike ang screen ng cellphone niya. At doon, sa maliit na screen, sa gitna ng ingay ng bar, nakita niya ang mukha ni Liana. Nagsasalita sa entablado. Pamilyar ang suot nitong blusa. Pinindot ni Mike ang play. Ang masakit pa, ang mga salitang naririnig ko mula sa salamin ay siya ring mga salitang naririnig ko mula sa taong pinakamamahal ko. Narinig ni Carlo ang boses ng kanyang asawa, pero iba ito. May bigat, may tapang. At ang mga salitang iyon, kahit walang pangalan na binanggit, ay parang mga palaso na direktang tumama sa kanya. Teka, sabi ni Dave, na napatingin din sa video. Parang kamukha ni Liana. Tola. Naramdaman ni Carlo na namutla siya. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila bumaba lahat sa kanyang mga paa. Mabilis niyang inagaw ang cellphone ni Mike. Tinitigan niya ang video. Si Liana nga. Ang pamagat ng video, isang asawa, isiniwalat ang panlalait ng kanyang mister. Laban babae. Putang ina. Mahinang bulong ni Carlo. Binasa niya ang mga komento. Libo-libo na. Grabe. Sino kaya yung asawa niyan? Sarap upakan. Nakakaiyak ka ate. Ganyan na ganyan din ang mister ko. Sana iwanan niya yung gagong yon. May nakakaalam ba kung sino yung lalaki? Name drop na yan. Hindi pa tapos ang gabi. Nakatanggap na siya ng message mula sa isang katrabaho. Isang link sa parehong video. Carlo, is this Liana? Pagpasok niya sa opisina kinabukasan, para siyang naglalakad sa isang field na puno ng bomba. Ang bawat tingin, ang bawat bulungan, ay parang isang pagsabog. Ang mga babaeng katrabaho niya na dati bumabati sa kanya, ay iniiwasan siya ng tingin. Ang iba naman ay tumitingin sa kanya na may halong galit at pandidiri. Sir Carlo, pinapatawag po kayo ni Ma'am CEO, sabi ng kanyang sekretarya ni hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pagpasok niya sa opisina ng CEO,
Isang babaeng kilala sa pagiging istrikto at sa pagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Nadatnan niya itong nanonood ng video sa kanyang malaking computer screen. Hindi siya nito pinaupo. Pinatay ng CEO, si Miss Velasco ang video. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng malawak na opisina. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at matalim. Reyes. Simula nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nakita mo na ba ito? Ma'am, it's a misunderstanding. Agad na depensa ni Carlo. Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Hindi po ganyan ang nangyari. It's a private matter. A private matter? Umismid si Miss Velasco. Nang sandaling ang asawa mo ay tumayo sa entabladong yon at nagsalita. At nang sandaling may isang taong nag-upload nito sa internet at umabot na sa halos 1,000,000 views, hindi na ito pribadong bagay. Reyes, isa na itong issue. Naglakad ito palapit sa bintana, natanaw ang buong syudad. Ang kumpanyang ito ay may pinangangalagaang pangalan. We advocate for respect. We have campaigns against workplace harassment. Paano natin masasabi sa mga kliyente natin na ligtas ang mga empleyada dito kung ang isa sa mga manager natin ay may ganitong reputasyon? Ma'am, paninira lang po yan. Gawa-gawa lang. Gawa-gawa? Humarap sa kanya si Miss Velasco. Ngayon ay may apoy na sa mga mata nito. Nasa company anniversary party ako nung 1 buwan, Reyes. Narinig ko ang biro mo. Narinig ng buong senior management ang biro mo. Natigilan si Carlo para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Wala na siyang lusot. For now, sabi ni Ms. Velasco, you are suspended from all client-facing roles. I want you to fix your personal life. Dahil kung hindi mo kaya, paano mo paaasahan na pagkakatiwalaan ka naming mamahala sa isang buong departamento? Understand? Yes, ma'am. Halos pabulong na sagot ni Carlo. You may go. Naglakad si Carlo palabas ng opisina na parang isang zombie. Ang mga pangarap niya, ang kanyang ambisyon, ang kanyang pinaghirapang imahe. Lahat ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang isang bulkan na sasabog. Galit sa mundo. Galit sa kumpanya. Pero ang pinakamalaking galit ay para kay Liana. Hindi na siya bumalik sa kanyang desk. Dumiretso siya sa parking lot, pinaharurot ang kanyang sasakyan at umuwi. Ang bawat apak niya sa silinyador ay kasabay ng pagsigaw niya sa loob ng kotse. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, nadatnan niya si Liana sa sala. Kalmadong nagtutupi ng mga damit. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang takot sa mga mata nito. Kalma lang. Iyon ang mas lalong nagpagalit sa kanya. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ibinato niya ang kanyang briefcase sa sahig. Ha? Anong ginawa mo? Hindi natinag si Liana. Dahan-dahan itong ibinaba ang tinutupi niyang damit. Wala akong ginawa, Carlo. Nagsabi lang ako ng totoo. Totoo? Sinira mo ang buhay ko. Alam mo ba na suspendido ako? Na pinagchitsismisan ako sa buong opisina? Na ang lahat ng pinaghirapan ko ay nawasak dahil sa'yo? Ang sinira ko ba ay ang buhay mo o ang imahe na matagal mo nang pinoprotektahan? Mahinahong tanong ni Liana. Natigilan si Carlos sa tanong. Ang kalmadong boses ni Liana ay mas matalim pa kaysa sa mga sigaw niya. Lumapit siya dito, ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo. Gusto niya itong sigawan ulit, takutin, ibalik sa dati. Pero bago pa man may lumabas na salita sa bibig niya, nagsalita ulit si Liana. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay malinaw at matatag. Hindi ako, Carlo. Ikaw ang sumira sa buhay mo. Ang mga salita ni Liana ay bumaon kay Carlo na parang yelo, malamig, matalim.
at nakakamanhid. Sa isang iglap, ang nag-aalab niyang galit ay napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Liana na kilala niya. Ang Liana na kilala niya ay iiyak, magsusumamo, hihingi ng tawad kahit hindi nito kasalanan. Pero ang babaeng ito, nakatitig lang sa kanya, walang emosyon, na para bang isa siyang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo. Biglang nagbago ang kanyang diskarte. Ang pagsigaw ay hindi gumagana. Ang paninisi ay walang epekto. Kailangan niyang subukan ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Baby, sabi niya, ang boses ay biglang naging malambot. Puno ng pagsusumamo. Sinubukan niyang hawakan ang braso nito, pero umiwas si Liana. Liana, please, patawarin mo na ako. Sabi niya, pinipilit na magkaroon ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasadya, nadala lang ako ng stress sa trabaho, ng pressure. Alam mo naman yon, di ba? Ginagawa ko ang lahat para sa'yo, para sa atin. Lumapit siya ulit at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siyang hawakan ang mga kamay nito. Malamig, walang buhay. Sorry na babe, magbabago na ako. Promise, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Ibababa ko ang pride ko. Gagawin ko lahat. Please, wag mo akong iwan, hindi ko kaya. Tumingin lang sa kanya si Liana. Walang sinabi, pero ang kanyang mga mata ay nagsasalita. At ang sinasabi nito ay, hindi na ako naniniwala. Nakita ni Carlo sa mga matang yon ang kanyang pagkatalo. Nawawala na sa kanya ang nag-iisang tao sa mundo na kaya niyang kontrolin. Ang nag-iisang taong pinagbubuntunan niya ng lahat ng kanyang kabiguan. Kung mawawala si Liana, kanino na niya ibubuhos ang kanyang mga lason? Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang malakas na katok sa pinto ang kanilang narinig, na sinundan ng biglaang pagbukas nito. Carlo, anong kaguluhan ito? Narinig ko ang sigaw mo mula sa labas. Pumasok si Doña Esmeralda, ang ina ni Carlo, na parang isang buhawi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Liana. Ikaw! Sigaw ni Doña Esmeralda, sabay duro kay Liana. Walang hiya ka! Anong klase kang asawa? Pagkatapos kang buhayin ng anak ko, pagkatapos ibigay sa iyo ang lahat, ito ang igaganti mo? Ipapahiya mo ang pamilya natin sa buong mundo. Inaasahan ni Carlo na matatakot si Liana. Nayuyuko ito at hihingi ng tawad sa kanyang ina. Pero nagkamali siya. Dahan-dahang humakbang si Liana palayo sa kakanya at humarap kay Doña Esmeralda. Mas matangkad ang biyenan niya, pero sa sandaling iyon, tila si Liana ang mas mataas. Tita, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Liana. Wala po kayong karapatang pumasok sa bahay ko nang walang pahintulot at sigawan ako. Natigilan si Doña Esmeralda. Bahay mo? Anak ko ang nagbabayad ng lahat dito. At ako po ang nag-aalaga ng bahay na ito. Ako ang nagpapanatili nitong isang tahanan. Sagot ni Liana, hindi nagbabago ang tono. Kaya kung wala po kayong magandang sasabihin, Tita, umalis na po kayo sa pamamahay ko. Ang salitang ko, pamamahay ko, iyon na ang huling dagok para kay Carlo. Ang kanyang asawa, na dati parang anino, ay nagpapalayas ngayon sa kanyang ina. Ang lahat ng kontrol, lahat ng kapangyarihan ay nawala. Para siyang isang lobo na unti-unting nauubusan ng hangin. Sasabog na siya. Lumabas kayo. Sigaw niya, hindi sa kanyang ina, kundi sa mundo. Sa isang iglap, ang desperadong lalaki ay naging isang halimaw. Kinuha niya ang isang mamahaling vase na nakapatong sa mesa. Isang regalong kasal mula sa kanyang ina at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na babasagin
ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Carlo!" Sigaw ng kanyang ina. Nabigla, pero hindi na siya nakikinig. Sinipa niya ang isang upuan. Ibinagsak niya ang mga picture frame na nasa estante, mga litrato ng kanilang kasal, mga masayang alaala na ngayon ay mga piraso na lang ng kasinungalingan. Ang bawat nabasag na bagay ay isang sigaw ng kanyang natalong ego. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw ng kanyang ina at ng tunog ng mga nababasag na gamit, si Liana ay tahimik lang na tumalikod. Hindi siya umiyak. Hindi siya natakot. Naglakad siya papasok sa kanilang kwarto habang si Carlo ay patuloy sa kanyang pagwawala sa sala. Binuksan niya ang aparador, kinuha ang isang maliit na maleta na nakatago sa ilalim at ipinatong ito sa kama. Kalmado, tahimik, dahan-dahan niyang binuksan ang mga drawer at nagsimulang magtupi ng kanyang mga damit. Isang t-shirt, isang pares ng pantalon, ang kanyang paboritong bestida. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng maleta, isa-isa. Ang bigat ng maleta ay magaan kumpara sa bigat na dinala ni Liana sa kanyang puso sa loob ng 10 taon. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Hindi siya lumingon, hindi niya kailangang makita ang mga basag na piraso ng kanilang buhay na nakakalat sa sahig. Ang mahalaga, buo siyang nakaalis. Dumiretso siya sa bahay ni Tita Myra. Pagbukas pa lang ng pinto, hindi na nagtanong ang matanda. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako." Ang guest room sa bahay ni Tita Myra ay maliit lang. Pero para kay Liana, ito ay isang palasyo, isang santuwaryo. Walang mga matang mapanghusga, walang mga salitang tumutusok. Tanging ang tahimik na pag-unawa at ang amoy ng lumang libro at pinatuyong bulaklak. Pagkagising niya kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ang gumising sa kanya. Hindi ang malakas na boses ni Carlo. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang humihinga siya ng maluwag. Walang mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Nasa balkonahe siya, umiinom ng mainit na tsa nang makatanggap siya ng isang text message. "Hi Liana, si Joel ito. Nabalitaan ko ang nangyari. Okay ka lang ba?" Hindi niya alam kung paano nalaman ni Joel, marahil ay sa mga chimis sa barangay. Pero ang simpleng mensahe na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Nagreply siya, "Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala." Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Joe, may dala itong isang malaking bayong na puno ng prutas at isang nangiting abot-tenga. "Welcome to the first day of the rest of your life, Bess." Masayang bati nito. Maghapon silang nagkwentuhan, nagtawanan, at nagplano. Pero nang maggagabi na, habang mag-isa na lang ulit siya, doon pumasok ang lungkot, ang takot. Paano na siya ngayon? Saan siya magsisimula? Ang buong buhay niya ay umikot lang kay Carlo. Habang iniisip niya ito, may kumatok ulit sa pinto. Akala niya ay si Tita Myra lang, pero pagbukas niya, nagulat siya. Si Joel, nakatayo ito sa labas, may hawak na isang paper bag. "Pasensya na sa abala," sabi nito. Medyo nahihiya. "Naisip ko lang na baka kailangan mo nito." Iniabot nito sa kanya ang paper bag. Amoy pa lang, alam na niyang mainit na arroz caldo. "Salamat, Joel, pero hindi ka na sana nag-abala," sabi ni Liana. "Hindi yun abala," sagot ni Joel. "Alam ko lang kung gaano kahirap ang unang gabi, ang unang linggo, ang unang buwan." Pinapasok siya ni Tita Myra at naupo sila sa maliit na sala. Hindi sila nag-usap tungkol kay Carlo. Hindi sila nag-usap tungkol sa nangyari. Sa halip, si Joel ang nagkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang asawa. Ang pangalan nito ay Elara. Isa itong guro na mahilig magtanim ng mga halaman. Ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala, ang mga paborito nilang gawin, at ang bigat ng pananahimik ng bahay nung ito'y nawala. Ang pagluluksa, sabi ni Joel,
habang nakatingin sa malayo. Ay parang pag-akyat ng bundok. Sa simula, hindi ka makahinga. Pakiramdam mo, bawat hakbang, mamamatay ka sa pagod. Pero habang tumatagal, habang patuloy ka sa pag-akyat, natututo kang huminga ulit. Mas malalim, mas malinaw. Nakikinig lang si Liana. At sa kwento ni Joel, nahanap niya ang isang bahagi ng sarili niya. Pareho silang nawalan. Si Joel ay nawalan ng isang minamahal. Si Liana naman ay nawalan ng sarili. At ngayon, pareho silang nasa proseso ng pag-akyat muli. Bago umalis si Joel, may sinabi ito, "Liana, kung kailangan mo ng kausap, o kahit kasamang tumahimik lang, nandito lang ako. Huwag kang mag-atubiling magsabi." Walang kilig, walang mali siya. Tanging isang purong alok ng pagkakaibigan mula sa isang taong nakakaunawa ng sakit. Nang gabing iyon, natulog si Liana ng mas mahimbing. Kinabukasan, isang tawag ang gumising sa kanya. Isang hindi rehistradong numero. "Hello? Is this Mrs. Liana Santos?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. "Yes, speaking." "Good morning, ma'am. I'm Attorney Diaz. Your friend Joe referred me to you. I'm calling to inform you that the legal separation papers you requested are now ready for your signature." Natigilan si Liana. Ang papel, ang huling piraso na magdudugtong at maghihiwalay sa kanila ni Carlo. Handa na ba siya? Handa na ba niyang tuluyang isara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay? Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Nakarating kay Carlo ang usap-usapan na si Liana ay nag-file na ng legal separation. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Legal separation, isang opisyal na dokumento ng kanyang pagkatalo. Isang pampublikong anunsyo na iniwan siya ng asawa niyang mataba, pangit at walang kwenta. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa sa pagkakasuspinde niya sa trabaho. Sa loob ng isang linggo, nagkulong lang siya sa bahay. Ang dating malinis at maayos na tahanan ay naging isang malaking kulungan na puno ng mga bote ng alak, mga tirang pagkain at mga basag na alaala. Tinatawagan siya ng kanyang ina, pero hindi niya ito sinasagot. Tinatawagan siya ng opisina, pero wala siyang pakialam. Isang gabi, habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng TV, nakita niya ang isang taong hindi niya makilala. Isang lalaking may magulong buhok, may balbas na tumutubo, at may mga matang walang buhay. Nasaan na ang matagumpay na si Carlo Reyes? Nasaan na ang lalaking kinaiinggitan ng lahat? Sa ilalim ng impluwensya ng alak, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling, desperadong plano. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa pagbawi. Kailangan niyang maibalik si Liana, hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil ang pag-alis nito ay ang pinakamalaking mantsa sa kanyang pangalan. Kailangan niyang patunayan sa mundo na kaya niya itong bawiin, na siya pa rin ang may kontrol. Kinabukasan, naligo siya at nagahit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Hindi siya nagsuot ng kanyang mamahaling suit. Sa halip, nagsuot siya ng isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang itsura ng isang taong nagsisisi. Kumuha siya ng isang lumang business card ng isang psychiatrist na ibinigay sa kanya noon ng HR para sa stress management. Tinawagan niya ang klinik at nagpanggap na pasyente, humihingi ng kopya ng kanyang appointment schedule. Ginamit niya ang kanyang husay sa pangungumbinsi para makuha ang isang pekeng dokumento. Dala ang kanyang props. Nagmaneho siya papunta sa bahay ni Tita Myra. Nang makarating siya, huminga siya ng malalim. Inihanda ang kanyang sarili para sa pinakamagaling na pag-arte ng kanyang buhay. Kumatok siya sa pinto. Si Liana ang nagbukas. Nagulat ito nang makita siya. Nakita ni Carlo ang pagbabago sa itsura nito. Mas payat ng kaunti, mas maliwanag ang balat, at may isang kakaibang kapayapaan sa mga mata nito. Lalo siyang nainis. "Liana," sabi niya,
Ang kanyang boses ay malumanay at basag. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit 5 minuto lang. Nag-aalangan man ay pinapasok siya ni Liana. Naupo sila sa sala, may 1 metrong pagitan. Walang sinayang na oras si Carlo. Inilabas niya ang kanyang script. Alam ko, galit ka. Simula niya, nakayuko. At may karapatan kang magalit. Naging isang halimaw ako, Liana. Isang gagong walang puso at wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Tumingin siya dito, pinilit na magkaroon ng lungkot sa kanyang mga mata. Inilapag niya sa mesa ang pekeng appointment card mula sa psychiatrist. Nagpatingin na ako, Liana. Sabi niya. Humingi na ako ng tulong. Sabi ng doktor, mayroon daw akong narcissistic personality disorder na nag-ugat sa aking childhood trauma. Hindi ito excuse sa mga ginawa ko, pero ito ang paliwanag. May sakit ako, Liana, at gusto kong magpagaling. Nakita niyang bahagyang natigilan si Liana. Gumagana. Natakot ako, Liana. Pagpapatuloy niya, unti-unti nang nanginginig ang kanyang boses, isang perpektong pag-arte. Natakot akong mawala sa akin ang lahat, ang trabaho, ang pera, pero higit sa lahat ikaw. Noong nawala ka, doon ko naintindihan. Ang lahat ng ito ay walang kwenta kung wala ka. Ikaw ang lahat sa akin. Tumayo siya, lumuhod sa harap ni Liana at hinawakan ang mga kamay nito. Please, sabi niya. Ngayon ay may tunay ng mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Luha ng awa sa sarili. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang huling pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa atin. Para sa 10 taon na pinagsamahan natin. Ipakita mo sa akin kung paano magmahal ng tama. Tulungan mo akong magbago. Ang eksena ay perpekto. Ang isang aroganteng lalaki ngayon ay nakaluhod, umiiyak at humihingi ng tulong, ang huling baraha. Ang pinakamatinding armas, ang awa. Tumingin sa kanya si Liana. Nakita ni Carlo ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-aalinlangan, ng awa, ng isang pusong minsan, ng nagmahal. At ngayon ay nalilito kung dapat bang maniwala ulit. Natahimik ang buong silid. Hinihintay ni Carlo ang kanyang tagumpay. Hinihintay niyang sabihin ni Liana ang oo. Ngunit sa gitna ng katahimikan na yon, isang tanong ang marahang namutawi sa mga labi ni Liana. Isang tanong na hindi niya inasahan. Isang tanong na sisira sa kanyang perpektong script. User TikTok model, hindi iyan ang tanong ko. Humakbang siya palapit. Pinanatili ang tingin. Ang tanong ko ay, mahal mo ba ako? Si Liana? Ang babaeng mataba? Ang babaeng walang lasa? Ang babaeng pinagtatawanan mo sa harap ng mga kaibigan mo? O ang mahal mo lang ay ang ideya na may asawa kang nagtitiis, nag-aalaga, at sunod-sunuran sa'yo? Ang tanong ay tumama kay Carlo na parang isang malakas na sampal. Bigla siyang natigilan. Ang mga salita ay nawala sa kanyang bibig. Ang mga luha ay biglang natuyo. Sa isang iglap, nasira ang kanyang perpektong pag-arte. Ang kanyang katahimikan ang pinakamatunog na sagot. Sa sandaling iyon, alam na ni Liana, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng what-ifs ay naglaho. Tumalikod siya at kinuha ang isang envelope mula sa isang drawer, ang mga papel para sa legal separation. Dahan-dahan siyang bumalik sa harap ni Carlo at ipinatong ito sa mesa. Sa tabi mismo ng pekeng appointment card, nakapirma na. Hindi na, Carlo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Tapos na tayo. Nang makita ni Carlo ang mga papel, ang pirma, ang malamig na katotohanan ng kanyang pagkatalo, ang maskara ng pagsisisi ay tuluyan ng nalaglag. Ang bumalik ay ang pamilyar na galit, ang pamilyar na pagmamataas. Ganyan na lang ba yon? Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pait.
Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, itatapon mo na lang ang 10 taon. Humarap sa kanya si Liana sa huling pagkakataon. Isang maliit at malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo, sagot niya. Pagkatapos ng lahat ng tiniis ko para sa'yo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at naglakad palayo. Hindi sa kwarto, kundi patungo sa pinto. Iniwan niya si Carlo na nakatayo sa sala, kasama ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang nabigong plano, at ang mga piraso ng papel na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang kaharian. Pagbukas ni Liana ng pinto para lumabas at huminga ng sariwang hangin, natigilan siya. Sa kabilang gilid ng kalsada, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan si Joel. Hindi ito nakatingin sa bahay. Nakatingin ito sa malayo, na para bang nagbabantay lang. Hindi siya lumapit para makialam. Hindi siya lumapit para maging isang bayani. Nandoon lang siya para siguraduhing ligtas si Liana. Nandoon lang siya bilang isang kaibigan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi, pero sa tingin na yon, naramdaman ni Liana ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa isang lalaki. Respeto. Isang tunay na ngiti. Sa wakas, ang sumilay sa kanyang mga labi. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Isinara ang kabanata ng sakit at humakbang patungo sa liwanag. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin na nilalanghap ni Liana ay tila mas sariwa. Ang araw ay tila mas maliwanag. Ang mundo, na dati isang kulay abong kulungan, ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. Umalis siya sa bahay ni Tita Myra at nangupahan ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Ang bawat gamit sa loob, mula sa mga kurtina hanggang sa mga unan sa sofa, ay pinili niya. Pag-aari niya. Sa tulong ng kaunting ipon at sa walang sawang suporta ni na Joe at Tita Myra, sinimulan niya ang isang maliit na online food business, ang Liana's Kitchen. Ang kanyang kusina, na dating lugar ng pagtitiis at panlalait, ay naging kanyang studio. Ang bawat hiwa ng gulay, bawat halo sa kaldero, ay ginagawa niya ng may pagmamahal. Nagluto siya hindi para sa panlasa ng iba, kundi para ibahagi ang sarap ng pagkaing nagmula sa puso. Nag-specialize siya sa mga healthy at masasarap na Pinoy comfort food. Sinigang na gumagamit ng purong sampalok, imbis na instant mix, kare-kare na may purong peanut sauce at maraming gulay, adobo na hindi nalulunod sa mantika. Sa una, ang mga kaibigan at mga kakilala lang sa barangay ang kanyang customer. Ngunit dahil sa sarap at sa kwento sa likod ng bawat putahe na isinusulat niya sa kanyang blog, unti-unting kumalat ang balita. Isang araw, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang social media page. Hi Tita Liana! Sinubukan ko po ang kalabasa tinola niyo for my mom na may diabetes. Umiyak po siya sa sarap. Sabi niya, ngayon lang ulit siya nakakain ng masarap na hindi bawal. Salamat po sa pagkain niyo. Parang pagmamahal ng isang ina. Napaiyak si Liana habang binabasa ang mensahe. Ang kanyang pagluluto na minsan nang tinawag na walang lasa ay nagdudulot na ngayon ng saya at ginhawa sa iba. Hindi na siya simpleng may bahay lang. Isa na siyang negosyante. Isang inspirasyon. Ang kanyang samahan sa mga tita sa gym ay mas lalo pang lumalim. Naging support group sila. Sabay-sabay silang nag-eehersisyo, nagpapalitan ng healthy recipes at nagtutulungan sa kani-kanilang maliliit na negosyo. Nahanap niya ang kanyang tribo. At si Joel, naging isang tahimik ngunit konstanteng presensya ito sa kanyang buhay. Ang kanilang relasyon ay umuusad ng dahan-dahan, parang isang halamang unti-unting tumutubo. Walang pilitan, walang madramang deklarasyon. Ang kanilang mga date ay simple lang. Paglalakad sa parke, pagkatapos mag-gym, pag-inom ng kape sa isang maliit na coffee shop, o simpleng pag-upo sa bench habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, bigla siyang hinawakan ni Joel sa kamay.
Hindi ito isang mahigpit o mapusok na hawak. Isang magaan at mainit na hawak lang na para bang sinasabing, nandito lang ako. Liana, sabi ni Joel habang nakatingin sila sa mga batang naglalaro. Hindi ako magmamadali. Hindi kita pipilitin. Hihintayin kita, gaano man katagal. Dahil ang isang tulad mo ay karapat-dapat hintayin. Ngumiti si Liana at mas hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Sa wakas, naintindihan na niya ang pagkakaiba. Ang pagmamahal pala ay hindi isang hawla na nagkukulong, kundi isang malawak na hardin kung saan malaya kang mamulaklak. Isang gabi, habang abala siya sa paghahanda ng mga order para kinabukasan, isang email ang dumating sa kanyang inbox. Mula ito sa isang malaking organisasyon na nagtataguyod sa mga kababaihan. Quote, invitation as keynote speaker for the National Women's Empowerment Conference. Nabitawan ni Liana ang hawak niyang sandok. Binasa niya ulit ang email. National Conference. Keynote speaker. Siya? Ang babaeng minsan nang nagtago sa banyo dahil sa kahihiyan, ngayon ay iniimbitahang magsalita sa harap ng libu-libong kababaihan. Ang kanyang kwento, na nagsimula sa isang bulong ng tama na, ay handa nang marinig ng buong bansa. Ang entablado ay mas malaki. Ang mga ilaw ay mas nakakasilaw. Ang mga tao sa audience ay hindi na mabilang. Mga mukha ng iba't ibang babae mula sa iba't ibang antas ng buhay, lahat ay nagtipon sa isang malaking convention hall. Nakatayo si Liana sa backstage. Ang kanyang puso ay kumakabog. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Dahil ito sa pananabik. Tumingin siya sa kanyang suot sa isang full-length mirror. Isang simpleng pulang bestida. Ang kulay ng tapang. Ang kulay ng pagmamahal. Hindi na niya kailangang manghiram ng damit. Ito ay sarili niya. Binili mula sa kanyang sariling pinaghirapan. 5 minutes, Ma'am Liana. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang tabi, naroon sina Joe at Tita Myra, ang kanyang dalawang haligi. Kaya mo yan, Bes. Bulong ni Joe habang inaayos ang kanyang buhok. Ipakita mo sa kanila kung paano bumangon ang isang reyna. Ipagdasal ka namin, anak, sabi ni Tita Myra habang mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Liana, lumingon siya. Si Joel. Nakatayo ito roon, suot ang kanyang pinakamagandang polo. May dalang isang bote ng tubig. Bago ka lumabas, sabi nito, gusto ko lang sabihin na kahit anong mangyari doon, proud na kami sa'yo. Walang I love you. Walang pressure. Tanging purong suporta. Iyon lang ang kailangan niya. At ngayon, isang babaeng naging simbolo ng katatagan at pag-asa. Palakpakan po natin mula sa Liana's Kitchen, ang ating keynote speaker, Miss Liana Santos. Naglakad si Liana papasok sa entablado. Ang palakpakan ay mas malakas pa kaysa sa kulog na narinig niya sa party noon. Pero ngayon, musika na ito sa kanyang pandinig. Nang tumayo siya sa lectern, hinanap ng kanyang mga mata ang audience. Sa unahang hilera, nakita niya sina Joe, Tita Myra at Joel, ang kanyang pamilya. Nakangiti silang lahat sa kanya, mga ngiting nagsasabing, nandito kami. Ngumiti siya pabalik at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Ikinuwento niya ulit ang kanyang istorya. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang pananaw. Hindi na ito isang kwento ng pagiging biktima. Ito ay isang kwento ng kaligtasan. Madalas nating naririnig, simula niya, na sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang babae. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, ang isang babae ay hindi kailangang tumayo sa likod ng kahit sino. Kaya nating tumayo sa ating sariling mga paa. Kaya nating maging matagumpay para sa ating mga sarili. Ang pinakamalaking pagkakamali ko noon, pagpapatuloy niya, ay ang hanapin ang halaga ko sa mga mata ng iba. Hinayaan kong ang kanilang mga salita ang maging salamin ng aking pagkatao.
Kung sinabi nilang pangit ako, naniwala ako. Kung sinabi nilang wala akong kwenta, naniwala ako. Huminga siya ng malalim. Ngayon, alam ko na. Ang halaga ko ay hindi nakadepende sa opinyon ng aking asawa, ng aking mga kaibigan, o ng society. Ang halaga ko ay nasa loob ko. Naghihintay lang na muli kong matagpuan. Ibinahagi niya ang kanyang tagumpay sa Liana's Kitchen, ang kanyang natagpuang komunidad sa gym. Ibinahagi niya na ang tunay na pagbabago ay hindi lang tungkol sa pagbabawas ng timbang, kundi sa pagbabawas ng bigat ng sama ng loob at pagdadagdag ng bigat ng pagmamahal sa sarili. Kaya sa lahat ng babaeng nakikinig sa akin ngayon, pagtatapos niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Kung kayo man ay nasa dilim ngayon, kung pakiramdam niyo ay nag-iisa kayo at walang halaga, please, maniwala kayo sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Hanapin ninyo ang inyong boses. Hanapin ninyo ang inyong lakas. At higit sa lahat, hanapin ninyo ang pagmamahal sa salamin. Dahil ang babaeng nakatingin pabalik sa inyo, siya ang tunay na pag-ibig ng inyong buhay. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, ang buong convention hall ay nag-erupt sa isang malakas at mahabang standing ovation. Ang palakpakan ay hindi lang para kay Liana. Para ito sa bawat babae sa silid na yon. Isang pagkilala sa kanilang mga laban, sa kanilang mga luha, at sa kanilang hindi matatawarang lakas. Habang bumababa si Liana sa entablado, sinalubong siya ng mga yakap at mga luha ng pasasalamat. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya, kasama ang isang pamilyar na mukha. Si Ana, ang dating katrabaho ni Carlo. "Salamat po," sabi ng matanda, na ina pala ni Ana. "Dahil po sa inyo, nagkaroon ng lakas ng loob ang anak ko na magsalita laban sa panggigipit sa kanilang opisina. Tinulungan niyo siyang mahanap ang kanyang boses." Ngumiti si Liana kay Ana, at sa ngiting iyon, nagkaroon sila ng isang tahimik na pag-unawa. Dalawang babaeng pinagtagpo ng parehong sakit, ngayon ay pareho ng malaya. Sa wakas, natapos na ang kanyang pag-akyat sa bundok. At ang tanawin mula sa itaas ay napakaganda. Pagkatapos ng komperensya, imbis na umuwi kaagad sa Maynila, nagyaya si Tita Myra na mag-overnight sila sa isang resort sa tabi ng dagat. Isang paraan ng pagdiriwang, sumama sina Joe at Joel. Ang lugar ay payapa. Ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan at ang huni ng hangin. Walang engrandeng selebrasyon. Naglakad-lakad lang sila sa buhanginan, nagkwentuhan, at pinanood ang unti-unting pagkulay kahel ng kalangitan habang lumulubog ang araw. Nakita ni Liana sina Joe at Tita Myra na masayang nag-uusap habang nakaupo sa isang duyan. Si Joel naman, sa halip na tumabi sa kanya, ay nagpaalam na maglalakad-lakad muna mag-isa, na para bang sinasadyang bigyan siya ng pagkakataon na namnamin ang sandali. At yun ang pinakagusto niya kay Joel, ang pag-unawa nitong hindi niya kailangan ng isang anino na laging nakasunod. Nagpasya si Liana na maglakad mag-isa palapit sa tubig. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at naramdaman ang malamig at basang buhangin sa kanyang mga talampakan. Ang bawat alon na humahalik sa kanyang mga paa ay parang isang paglilinis sa mga natitirang bakas ng nakaraan. Napatingin siya sa karagatan. Napakalawak, walang katapusan. Parang ang buhay na naghihintay sa kanya. Hindi na siya ang babaeng takot lumabas ng bahay. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa maluluwag na damit. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa banyo. May mga peklat pa rin sa kanyang puso, mga alaala na hindi na siguro mabubura. Pero ang mga peklat na yon ay hindi na simbolo ng sakit. Mga simbolo na ito ng kanyang katatagan. Mga paalala kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila ni Joel. Hindi niya alam kung magkakaroon ba ulit siya ng happily ever after. Pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya takot sa kawalan ng kasiguraduhan.
Dahil ang kaligayahan niya ay hindi na nakasalalay sa isang relasyon. Ang kaligayahan niya ay nasa kanya ng mga kamay. Mula sa malayo, nakita siya ni Joel na nakatayo mag-isa. Hindi ito lumapit. Pinanood lang niya ito. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin. Ang mukha nito ay nakaharap sa papalubog na araw. Nakita niya ang isang babaeng buo, isang babaeng malaya, at iyon ang babaeng hinangaan at minahal niya. Ipinikit ni Liana ang kanyang mga mata. Dinama niya ang dampi ng hangin sa kanyang mukha. Nilanghap niya ang alat ng dagat. At sa katahimikan ng sandaling iyon, isang malinaw na boses ang narinig niya sa kanyang isipan. Hindi ko kailangan ng prinsipe para iligtas ako, bulong niya sa sarili. Dahil natutunan ko nang maging reyna ng sarili kong kaharian. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting payapa, isang nangiting kontento, isang nangiting puno ng pagmamahal. Hindi para kay Joel, hindi para sa kahit sino, para sa babaeng nasa dalampasigan na sa wakas, pagkatapos ng lahat, ay natutunan ng mahalin at yakapin ang kanyang sarili ng buong buo. At iyon ang pinakamatamis na pag-ibig sa lahat.